Mga kaibigan, makakatulog na rin si Bato pansamantala. At bumigay na rin ng NBI. Kasi yung NBI gusto nila arestuhin talaga si Bato kahit sa loob na ng Senado. So, bumigay na rin ng NBI kasi inaresto rin ng OSAA ang siyam na NBI agent na ibibilanggo sa loob ng Senado. So, para nagkaroon sila ng agreement, pinayagan ng Senado na iuwi ng NBI yung limang ni Matibag yung siyam na NBI agent at ang maggagawa sila ng kani-kanyang investigasyon. At sa bilang kapalit ay rerespetuhin o igagalang ni NBI agent Matibag ay NBI Director Matibag ang resolution ng Senate na huwag dapat sila manghuli. At nakita naman din nga, napaliwanagan din si Matibag na hindi niya pwede ma-apply yung tinatawag na Republic Act 9851 at Section 17. Siguro naintindihan niya na, pinaliwanag sa kanya ni Marcoleta at nagsalita din kasi si Marcoleta at si Senate President, bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano, na kung saan sinasabi nila ang Section 17, hindi sila pwede maaaring mag-aresto sa Section 17 ng Republic Act 951 kasi yun ay kung member pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Kasi nakalagay pursuant to treaty or whatever agreements or treaty with international organizations. Dahil wala ng treaty, hindi niya pwede mano. So ngayon, pumayag na rin si Matibag na sila ay kukuha ng order sa ano ng order sa korte na kilalanin ang warrant of arrest ng ICC. So yan man po na pagkasunduan. So at least sa ngayon ay makatulog na sila pare-pareho si Bato pang isang gabi makakatulog si Bato. O ano pa ay papakinggan natin po pakinggan natin si Alan Peter Cayetano at saka si Matibag. Ito po. At least ngayon Well, sa awa ng Diyos, it's been a long day. Awa ng Diyos, isa-isa na re-resolve yung mga issues. Ang problema lang, mabibigat yung issues from the ICC warrant ni Senator Bato sa bakit sa loob ng Senado siya hindi lang inattempto ang i-aresto pero hinagod at hinabol hanggang sa may gulpihan din ng isang taga-USAA. And then of course, alam naman natin yung balita sa House, so nagpre-prepare din tayo for the impeachment. And then we also know that there is a crisis, di ba, brought about by the high prices of oil and gas. So I'm eager to buckle down to work, but we just have to resolve these issues. Unahin ko lang, SP, kumusta po ang unang araw nyo bilang Senate President? And congratulations nga muna pala sa inyo. Meaningful, long day. I didn't expect this day. Natulog kami na ang alam namin hindi makakapunta si Senator Bato, but God made a way. So we don't want to waste it. So we'll spend a lot of time getting organized, reaching out sa kabilang grupo. Napuno ng sorpresa, ng mga heart-pounding na eksena kanina at nabalot ng tensyon ang Senado sa unang araw ninyo bilang Senate President. Kumusta po ang sitwasyon ngayon sa Senado matapos yung inyong pulong at meeting kay NBI Director Attorney Melvin Matibag? Kumbaga sa pasyente, stable, pero kailangan i-monitor at bantayan. At yun nga, no, we have to focus on, we have to take care of issues like corruption, accountability, yung impeachment, etong Senate leadership, etong nangyari with NBI. But the reality is, yung corruption issue, yung flood control, hinahanap ng tao na may resolution yon. And the reality is, yung kahirapan na dulot nung Iran-US-Israel war, nandun yon. So, to a certain extent, I believe in multitasking in the sense na hindi naman pwedeng isa lang inasikaso mo. Pero totoo din na may mga bagay na kailangan ng mas maraming atensyon at focus kaso sa iba. Diffuse na ang tensyon sa Senado so far sa ngayon po? For tonight, and we agreed on 3 things. No? Number 1, under the custody ng NBI,
yung siyam na humabol kay Senator Bato, and they will respect that they're held under contempt, and they will write us officially tomorrow. Number 2, na magfa-fact finding ang NBI, magfa-fact finding din ang OSAA. Then number 3, so far, respetuhin nila yung stand ng Senate na kailangan nila kumuha ng warrant of arrest sa local court. Kung magbago man yan, edi mag-uusap ulit. At syempre, may higher ups din naman sila, di ba? Si Senator Bato nandito pa or nakauwi na? Nandito si Senator Bato, nagde-decide siya whether dito muna siya or kung safe umuwi. Ako ina-advisean ko na dito muna. So, magra-wrap up pa kami, but I want to start the day being completely transparent sa inyo. As an individual senator, I can keep my thoughts to myself unless it's a issue where I have to speak out, but as Senate President, I owe it to all of you na alam nyo lahat ng nangyayari sa Senado. Parang huli na lang po, may binanggit kanina si Attorney Melvin Matibag na tulad ng sinabi nyo, under sa custody nila yung Siam, pero sa kabilang dako, hindi naman nila i-effect yung pag-arrest kay Senator Bato. Nagkaroon ba ng palit-ulo? So, ang mangyari nito, parang palit-ulo ang nangyari. Binitawan ng Senado ang siyam na NBI na iniresto nila. Saka, parang palit-ulo at hindi rin aresto ng NBI si Bato. Hindi po. Yung decision Sabi ni Cayetano, hindi po yung palit-ulo. nila na wag ituloy yung arrest as soon as narinig daw nila yung sinasabi ni Senator Marcoleta at yung stand at yung Senate Resolution 44, nagdesisyon na sila na at least for today. But as I said, they have a higher ups di ba? They have to report to the DOJ, to the cabinet. But I'm hoping yun na maging direction nila. Wala namang mawawala if you go to court di ba? So as far as yung ano naman, Senator Pia and Senator Loren asked, ilan pa ba ang bakante nating kwarto? At dahil meron pa tayong detained dito, hindi rin naman. And then ang naging appeal lang naman kasi ni NBI director is yung fact finding unemotional from both sides. So ayoko rin na tumaas yung emosyon, and then nag-weigh in din si Senator Bato. Ayaw niya lang na mangyari to sa Senado, but as far as yung physically siya sarili niya, I think somehow napatawad naman niya. Patanong lang, nakipag-coordinate po ba ang House leadership sa inyo? Wala pa. I'm still meeting the staff right after this. So we will await kung ano yung communication ng House of Representatives. Message niyo po sa mga sumusuporta sa inyo at sa mga bumabati ko sa inyo sa pagpapalit ng liderato. Well, God created us for a purpose. At ang lahat ng bagay may oras. At oras talaga na magkaisa, oras na i-define natin kung ano mga problema ng ating bansa at hanapan ng solusyon to. We won't always agree on how to get there, but let's agree where to go. Diba? So for example, sa impeachment, maraming disagreeable doon. Pero let's agree na dapat impartial at dapat based on evidence. Diba? Dito sa Senate leadership, siyempre, meron gusto, ito ang chairman ng Blue Ribbon, meron ito chairman ng Finance. But let's find who is the best for the job. Well said. The man of the hour, Senate President Alan Peter Cayetano. Thank you very much and good evening. Yan. Pakinggan naman natin si Melvin Matibag. Kung ano sinasabi niya. Kumbaga, pwede mo sabihin both sides panalo, pero si Bato ay isang gabi lang ang tulog niya na mahimbing. Baka bukas iba na naman. Ito si Matibag. Well, no, we agreed that kasi may mga commotion na nangyari, so some of our agents were put in contempt, so they're in contempt, but the Senate President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. And we will have a change of her own fact-finding and magkakaroon kami na exchange ng fact-finding. Okay. Paano mangyayari sir? Yung tungkol dun sa mga kinontempt. Yung siyam. Yung siya mo. Oh, anong mangyayari So sa they're kanila, still in contempt, but they will be placed under my custody. under the custody ng Of the NBI? NBI. So we'll do our own fact-finding. May fact-finding din yung Senate. Then we'll have Pumayag yung mga senador sa ganun. okay naman. No? And I'm very thankful na gano'n so that we can all go home. Peacefully. Yung warrant sir. Yung ICC warrant is there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody.
So kami naman on the executive side, we will respect the co-equal branch nila, di ba? Ah. So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato kung ano man yung invitation and all. So the Senate will be ready to present Senator So Bato. hindi siya arestuhin ng NBI? Well, dahil they're already put in the custody of the Senate. So we will recognize that and we'll just hope that when it's needed, Senator Bato will be available also to answer. So deemed served na yung ICC warrant? Well, we'll have communication with the DOJ and DCTC also, and of course the Interpol that if there are any invitation or anything that will be communicated, probably will suggest that it should be channeled to the Senate President. So kayo sir, paalis na rin kayo. Well, Kasama gusto niyo kami. yung siyam. Yes, lahat kami. Kulang na kayo sir. Wala. Under what grounds po yung arrest warrant from the ICC? Well, it's the same. Yung kaso niya sa ICC, no? Yung kasama niya si President Duterte, former President Duterte, no? Yung mga EJK. So anyway, confident pa rin ako na babasura lang yung gagawin nila ni Melvin Matibag. Pero whatever it is, nagsabi na ko kay Atty. Torion, mayroon silang sinampa na manifestation on motion. Sabi ko, ayoko lang mag-insulto pero hindi ako believe sa ganong movement. Ang gusto ko ay hiwalay na petition, kaya dahil sa idolo ko si Bato, bukas ng umaga magsasampa po ako ng petition for the writ of amparo in favor of Bato. Bahala na ang Supreme Court mag-action yan. Karapagang sa akin ng target dito ay ipo-point out ko na walang epekto ang ICC warrant. Kasi ICC warrant po ay hindi pwede ipapatupad. So, ngayon, ipapatupad ba nila? Hindi pwede. Kung babasyan nila, hindi pwede magsuporta yung tinatawag na Republic Act 19851 sapagkat yun po ay pwede po yan magagamit kung ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC. Dahil hindi na, mahina bang sounds ko? Mahina pa ba? Tingnan ko nga kung mahina ka. Mahina ba sounds ko? Po naman. Natataka ko ba't laging mahina sounds ko. So anyway, yun lang po ang aking masasabi. At at least sa ngayon, makatulog na mahimbing si Bato, pero doon siya sa Senado matutulog. At bukas, it's another day. So anyway, let us just pray that the good things will be given by God to happen. At yan lamang ang ating hinihiling. Maraming salamat po sa inyo. At yan ang gagawin natin dito. Magmo-monitor tayo kung ano man. Bigla lang ako magla-live kung may nakikita ko na insidente na dapat i-report sa inyo at magla-live. Anyway, ganito na lang. Bago ako lumabas, nais ko lamang ibigay sa inyo yung batas na involved dito. Yung batas na involved dito, yung pangunahin ay tatanong, pwede bang ipapatupad ng NBI ang warrant of arrest na nilabas ng ICC laban kay Bato? Yan ang tanong. Pinakaunang tanong yan. At ang pinakasagot ko sa unang tanong ay hindi niya pwedeng ipapatupad. Bakit? Ito po ang rason. Una, hindi na member ng ICC o ng Rome Statute ang Pilipinas. So kung hindi kasapi ang Pilipinas, hindi nila pwede ipapatupad yun. Pangalawa, yung sinasabi nila ni Attorney Palsis tsaka ni kuminsan si Antonio Carpio din na magagamit daw yung Republic Act 9851, hindi po pwedeng gagamitin. Bakit po? Magagamit lamang yan kung member pa ng ICC ang Pilipinas at merong tinatawag na treaty. So para maniwala kayo sa akin, it is much better for me to download the law at ipakita ko sa inyo. Ito po yung batas. Babasahin natin sabay-sabay. Ito po yung batas ng RA 9851. So, nakalagay sa section 17 tayo pupunta. Basahin ko sa English tapos ipaliwanag ko sa Tagalog.
So, sabi ko kanina, hindi pwede magpapatupad ng warrant of arrest laban kay Bato dahil lamang sa Republic Act 9851. Ito po yun. Ang Section 17 ang pinaglalabanan dito. So, Section 17 ng Republic Act 9851 ay nagsasabi, jurisdiction, the state shall, ibig sabihin the state, the Philippine state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected of or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. Letter A, if the accused is a Filipino citizen. B, the accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Letter C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen anywhere. So, in the interest of justice, dito nakalagay, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So ngayon, sinasabi lang po sa Tagalog, ang Pilipinas, mga sakop nito ng mga pulis o NBI o kung sino man, mga piskal, ay hindi na magpapatuloy ng investigasyon. Ibig sabihin, ang batas na ito nag-apply kung mayroong investigasyon na ang Pilipinas na ginagawa. Kaya nga sabi niya, pwede niyang bitawan kung may ibang tribunal na gumagalaw para sa kasong yan. So kung gano'n man ang mangyari, yung Pilipinas ay pwedeng isuko. Ibig sabihin isuko ay may nahawakan na silang tao. So ngayon dito, wala pa sa may nahawakan tao kasi hindi man lang pwedeng arestuhin si Bato. Labag sa batas ng Pilipinas. O sa may surrender, may ay, ibig sabihin may, pwedeng hindi. Or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court kung meron. Pero subject to the condition na may applicable extradition at saka treaties. Dahil walang treaty, Attorney Jesus Palces, mali para sabihin mo na hulihin si Bato ng basta-basta na walang due process. Idaan mo sa due process na arestuhin mo na walang warrant of arrest para ipadala doon. So ngayon, yan ang sagot sa pangalawang rason para bakit hindi pwede arestuhin si Bato. So, number 3 ay siyempre may due process ang lahat ng mga mamamayan o hindi man mamamayan basta sa Pilipinas, hindi mo pwede basta arestuhin kung walang proseso ng batas. So, ibig sabihin, kung proseso ng batas, ano ibig sabihin yan? Dadaan sila ngayon sa korte. So, the only way to abide by the due process clause is for Matibag and Company to file a petition before the court in Manila or wherever. So, pinipredict ko magsasampa sila kasi nangako sila sa Senado na hindi sila mag-aresto hanggat wala silang authority sa galing sa local court. Okay? So magagamit man nila ng NBI yung tinatawag na PSTC. Tsaka yung Interpol, hindi po pwede gamitin yan. Kasi walang power ang PSTC na mag-replace sa ating korte. Okay? At saka hindi yan court and PSTC, only the court in the Philippines can order the arrest. No other else. So, magtawag na lang ako yan lang naman ang pinaka-main na issue doon. Yung iba, na lang yung collateral issues, yung kagaya nung yung pag-turnover, dapat sana parusahan ng Senate, yung siyam na NBI agent, hindi dapat ipapalabas, pero pinayagan na rin nila sa kapalit ng pagpayag ni Atty. Matibag na hindi hulihin ang si Bato. Okay? So, ganun lang ang nangyari. Okay. Tawag na lang tayo. Ang Angel Dutch, Noel Bonifacio, NBI tauhan ng ICC, ng paggamit sila sa ICC. Si Darlene Narveno, Renato Serra, hindi makakatulog yan, may kaso. Dapat linisin niya yung pangalan niya. Kung talagang, mga salita ganun sira, hindi pwede yan. Hindi po tinatanggap yan. Hindi po rason yung sinasabi mo. Okay? Ronaldo Abuya, ang hindi nyo kasi naintindihan, Renato Serra, ang karangalan ng Pilipinas na nakataya dito.
So, ang dapat diyan ay dapat ang Pilipinas ang magsasampa ng kaso laban sa ating akusado. At dito sa ating Pilipinas, ililitisin. Hindi pwede na hulihin ang Pilipinas, ibato sa ibang lugar. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, lumalabas na mga unggoy ang Pilipino. Hindi marunong magpapatakbo ng korte ang Pilipino. Ganun na pong ibig sabihin yan. So, Ronaldo Abuya, oo, nagkakanlong tayo ng future ICC criminal. Ay, hindi naman yan. Mga mali-mali naman ang mga sinasabi ninyo. Kevin, inspiration, bonsai tree, sabi niya papasok na ang Brave 18. Papasok na ngayon ang 18 na mga Marines, saka sundalo at saka Army. Romel, ano kaya feeling ng magpinsan ngayon na namigay ng mail, mali-maleta na pera, tapos palpak ang resulta? O, biro mo, nagbigay na. Halata talaga si Trillanes kanina, siya pa magdala-dala ng warrant of arrest, siya lang pala mayroong kopya. Grabe. So, resulta po yan na pagbibigay niya ng mali, 2 milyon na pera dun sa ICC ng mga ahente. Kagaya si Chantal Daniels. Cloud, Attorney Tuto, pwede bang mag-file ng kaso sa Senator Bator o sa mga NBI? Pwede magsampa ng kaso laban sa kanila. Ako nga, magsampa rin ako ng writ of amparo bukas para kay Bato. At saka kasuhan na rin ng disbarment sila ni Atty. Matibag sa ginagawa nila na pag-implement ng arrest warrant na alam naman niya ang batas na hindi pwede. So, tapos sabi ni Romel, sa bakas, isang tunay na abogado ang Senate President. Hindi yung comedian na corny na si Soto. Ronaldo Abuya, magkaisa para itago ang kriminal. Hindi po itago ang kriminal. Pinag-usapan dyan, hindi yung kriminal. Bakit sigurado mo na ba kriminal si Bato? Magkapangalan pa naman kayo ni Ronaldo sa Bato. Cloud, Senator Abato, file a case, hindi sigurado magpa-file yan. Montenegro, anong kabubuhan mo yan, Ronaldo? Sinabihan ka tuloy, Ronaldo, buhay na bubu ka. Mimi Baldizara, Baldizar lang. Sige. Ang hina ng sound. Hina ba ng sound ko? Salamat po, attorney. Sabi niya, Attorney Kausing, sa tulong ng iyong gagawin para kay Senator Bato. Wala. Kailangan ko na rin gagawin talaga. Personal ko gagawin. Siyempre, pareho kaming galing sa Mindanao State University. Angkor Ban TV, deadball na attorney ang impeachment. Wala na yan. Formalidad na lang yan. Manny Boy, go attorney. Okay na yung sounds, attorney, at maraming salamat sa mga tulong mo kay Senator Bato. So, Marcelino Cares, fake news ka ba? Ay, hindi po ako fake news. Lina SD, nakamalita yan si Matibag. Mimi Baldizar, okay na po ang sound. So, Lina, okay na po. Okay. Green, gawa lang ni Trililing ang ICC warrant of arrest. Paanong si Trililing ang may hawak? O nga, bakit si Trililing lang mayroong hawak? Bakit tayo wala tayong hawak? So, Darlene Nervino, God protect, send at Bato. Ninyo Barsaga, si Ninyo, kumusta ka na Ninyo? Hindi ka abogado, huwag ka magdulong-dulungan, ay huwag ka magsalita. Abogado pa ako, na-dispar lang ako Ninyo. Kaya huwag kang ingatan mo naman pagsalita mo. Kahit sino pong hindi abogado, pwede magsalita basta may alam sa batas. Tapos, Jennifer Loyola, timing ang pagkatalaga kay Alan Cayetano bilang Senate President. Si Senator Cayetano, abogado yan at maalam sa batas. Unlike kay Tito Soto na One Bull University. Sinin nyo. Sige, basahin ko yung sinasabi mo. Hindi mo maintindihan yung screen mo. Tangina ka. Ay, huwag ka naman magtangina dyan. kung makita kita, baka hamunin kita boxing ninyo, Barsaga. Huwag ka magtangina. Pwede mo tawagin mo akong kalbo. Total, pareho naman tayong kalbo. Tapos, Erickson Henson. Marunong ba bumasa? Marunong mintindi? Shelon, ang sinabi mo. Jennifer Loyola. Dapat kasuhan din niyang si Trillanes at Matibag
panay katiwalian ang mga ginagawa ng mga yan. O nga. O si ninyo naman, bubo ang krimen nangyari habang na bubo ka rin. Hindi po yan. Hindi mo pala naintindihan yung tinatawag na exercise of jurisdiction. At saka yung jurisdiction over the crimes and jurisdiction over the exercise. Kung kailan ka kumaso. Ganito lang, lecturean na lang kita ninyo. Ang sa Pilipinas naman, pag gumawa ka ng murder, pag may pinatay ka ninyo, Barsaga, hindi ka pinapili kasuhan pa kung lumampas na 20 years na hindi ka kinasuhan. Ganun lang po kasimple yan. So in other words, dito sa usapin sa ICC, oo, pwede sa kasuhan kung kasapi pa ang Pilipinas. Hindi na nga kasapi ang Pilipinas. Kung basihan mo lang sa crime, dahil nasa jurisdiction ng ICC ang crime, ang dissenting opinion ng judge na nagsasabi hindi pwede mo basihan na sapagkat ay dati kasapi ang Pilipinas nang nangyari ang mga krimen na yan, ay pwede mo gamitin yan. Hindi. Kasi ang prinsipyo po ng ng international law ninyo, Barsaga, para malaman mo, ay nakabase po yan sa pagkonsente o pag-consent ng isang bansa na magiging kasama siya sa isang organisasyon. Dapat na umalis ng Pilipinas ay hindi mo pwede pagpipilitan yan. Ha? Although, iba yung sinabi ng 4 sa 5 judge, naniwala ako dun sa isang judge na kumontra, na dissenting opinion. Pasensya ka na ninyo, huwag ka magalit. Hindi naman natin personal na kaso ito. Pero kung magalit ka, okay lang na sa iyo lang yan. Kung gusto mo ko banatan sa iyong live vlog, edi gaganti na lang ako, babanatan din kita. Ganun lang kasimple. Dark blood, na pinakita pa sa screen, yung resibo na sa batas, ikaw ang inotel, si Ninyo Barsaga, yung binura ka tuloy. Pinakita ko na nga yung batas. Andyan ang batas, basahin mo Ninyo Barsaga. Si Bangag nakaupo, tuwang-tuwa sa nangyayari. Ayun, hindi ko alam kung magkano binigay na pera kay Ninyo Barsaga. Bakit ganito mukha niya? Norberto Nicolas Jr., Dr. Toto, may bagong sheriff pala ang ICC. Ngayon, sheriff nila, NBI. Richard Chan, may araw ka din, Trililing. Akala mo kung sino ka, parang assist to serve ka ng warrant of arrest. Si Ibon Castiba, kasuhan pati si Trililing. Ninyo Barsaga, ay, hindi ko na babasahin yung mga sinabi mo. Wala po sa batas yung pinagsasabi mo. Wala, tawagin ba ko bubo, okay lang yan. Yan ang problema sa iyo, ninyo. Mag-aral ka muna ng law para kapapaniwalaan. Kumpara mo, tayong dalawa, ako nag-aral ng law, Doctor of Jurisprudence ako, ikaw hindi. Ibon, mahirap po magkipagdebate sa taong walang alam sa batas. Pasensya na po. Ibon Castiba, grabe power ni Trililing, lakas ang hangin sa ulo. Bugsadam, tulugan mo si Senator Bato, sir. Okay. Darlene Naverbino, thank you, Attorney Toto, sa tulong mo kay Senator Bato. Tapos LC Saavedra, tapos Tirang Bahala, dapat imbestigahan si Trililing. Dark Horse Green, sampal ko sa iyo, diploma ko. Sinong diploma? Sino sampalin mo po? Dark Blood. Okay. Tapos si Bugsadam, tapos Rodila Ragan, Sir Attorney, sana naging maayos ang lahat. Bastos na ang NBI sa Senado, parehas kay Matibag. Okay, kung kailan nagkaroon si Matibag dyan, mga bastos na mga NBI agent. Ismin, Doc, iyak na naman ang Congress dahil sa pagdating na ang pinakaiyakan talaga nila, dumating si Bato para palitan ang Senate leadership. Ismin, tumba na ang impeachment, Doc. Malamang yan, tumba na yan. Tapos Dead Blue, Boss Tony, Totpat, ayan na yung mga gagang Trillanes. Agree, Dr. Kausing, file disbarment. Pakasuhan ko talaga disbarment si Matibag. Marami na siyang kasong ginawa. Tapos yung kay Franco mabanta, yung ginawa niya doon, marami silang violation. Darlene Narmino, ninyo, malayo ka sa katalinohan ni Atty. Dark Blood, bubo ka, Ninyo Barsaga, sinabihan ka tuloy ninyo ng mga subscribers ko na bubo ka. O may bubo, pero hindi mo ba alam?
Huwag ka na po mag-argumento kasi hindi mo alam ang sinasabi niyo po. Pasensya ka na ninyo, Barsaga. I don't want to to give any respect to whatever you said. Arlen Dores, wala kasing pinag-aralan si Ninyo Barsaga. Oy, pareho lang tayong kalbo ninyo ha. Wag dapat kayo tayong kalbo na walang buhok. Pagka kami kampihan, huwag mo kong awayin. Okay? Sige, magsagutan. Gusto mo tirahin ako. Subukan mo, unahan mo at tatapusin ko. Aida Alora, si Tori at Matibag, best friend. Rohil Alawaides, Recep Salokitor. Tawagan ko kay ang BP. I-report. Sige, i-report mo. Hayop ka. Anong kasalanan ko? Hindi ako nag-claim ng member of the bar. Kabubos ba siya? Sabi ko nga, disbarred nga ako. Loko-loko ka ba? Member authority. Okay, good evening po. Kung gusto mo magdebate tayo, doon tayo sa Plaza Miranda magdebate. Maraming salamat po sa lahat. At pero bago ang lahat, ay nais ko muna pupunain itong aming yung aming tinatag doon, yung congressman namin sa aming South Cotabato. Putang ina, bumuto ko pa pala laban kay Sara. Mga taga Marbel, taga Tupulumulok, hindi, taga Marbel, sino pa? Taga Banga, taga Tantangan. Huwag nyo na iboto si Dinan. Bumuto laban kay Sara Duterte. Putang ina niya, gago talaga siya. Nag-presiding officer pa siya. So, hindi pa sila nagpaliwanag ng kanilang boto. So, ang ibig sabihin yan, nakatanggap si Dinan ng pera mula kay Sandro. Ganun lamang po yan. Okay? Tika muna. Hanapin ko nga yung si saan ba yun? Niloko lang tayo ni Niloko lang tayo ni sino to? Si John Vic Remulla. Siya ba ang may siya kanina na nagboto siya eh. Yeah, marami na pala sumulat sa'yo na huwag ka bumoto. Bumoto ka pa. Yeah, nakatanggap ng pera to si Dinan Hernandez kay Sandro. Yan ang dahilan kung bakit bumoto siya kontra kay Sara. Hindi ko lang nakita yung Dito ata kay kay Twin. Ang dami pa rin pala bumoto ng
nahanap ko yung post ata ni Didilis na. Wala, hindi ko na makita. Anyway, Dinan Hernandez, tsaka walang kwentang tao mo. Pumuto ka pa kontra kay Sara Duterte. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo. At ang kababayan ko lang, gusto ko lang i-point out na mali-mali siya. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat.